Best settings for 2024 sa paglalaro ng Mobile Legends, tropa. Kung yun yung hanap mo, tama yung video na pinapanood mo. May improve nito yung paglalaro mo ng 100% legit. Ang galing! Ang galing! And ang dami rin kasing nagko-comment sa inyo, ano ba yung pinakamagandang settings, ano bang gagawin ko sa settings ko. So ito na yung sagot, mga tropa. So meron tayo ditong basic, controls, interface, highlights, sound, network, tsaka privacy. Pero ang ipopokus lang natin para ma-improve yung gameplay nyo is yung basic, controls, interface, tsaka sound. So papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Punta muna tayo dito sa interface. Ito yung pinakauna nating gagawin kasi dito pinaka may improve yung laro nyo. Punta kayo sa customize. Pag pumunta kayo sa customize, default nyan is ganito. Common scenario, ganito yung napapanood nyo sa mga streamer, di ba? Ganito yung mga setup nila. Pero meron silang hindi sinasabi sa inyo kasi pwede nyong improve yung settings nyo dito. Halimbawa na lang itong minimap. Di ba? Kung mapapansin nyo dyan, napakaliit. Kaya minsan, hindi na natin nakikita kung parating yung kalaban. Merong way para lumaki yan. At the same time, pwede mo ring makita yung dadaan dyan sa side na yan. Kasi kung mapapansin mo, hindi na visible yung damo. Kung may dadaan na Layla banda dyan sa mapa or kahit sinong hero, hindi mo makikita. Pero pag binabaan mo yung transparency niya, is magiging 50% visible na kahit sinong hero dumaan dyan. And gawin mo pa siyang 150%, lalaki na yung map mo, which is magkakaroon ka ng more vision sa mga kalaban na palapit doon sa linya mo. So, iwas gank, tapos meron ka pang map awareness, makikita mo kung saan yung laban lagi, makakatulong ka lagi sa mga kasama mo. And pwede mo ring i-move yan sa pinakagilid para hindi ganong sagabal. Ayan, meron ka ng bigger map, bigger vision, iwas gank. 'Di ba? Napaka-solid. Yun pa lang, panalo ka na eh. Tapos, meron pa dito, mapapansin nyo, hindi ko lang alam, pero nangyayari sa akin to, yung heal, tsaka yung spell, madalas napipindot ko yung spell kasi kahit mag-heal lang ako. Pwede nyo i-move din yan, depende kung gaano kalayo yung gusto nyo. Ayan, pwedeng ganyan. Tapos, ilayo mo konti yung heal para hindi mo napipindot. Then, pwede mong lakihan tong battle spell kung nahihirapan kang pindutin. Click mo lang siya. Tapos, gawin nating size niya is 110, 120, depende kung ilan yung gusto mo. Pero ako, mga 120 all goods na sa akin yan, or 121. And yung skills ko is hindi ko binababaan yung transparency kasi hindi ako sanay. Pero kung sanay kayo na naka 50%, wala namang problema. Pero ako, mas gusto ko nakikita yung battle spell and yung heal. And another thing, yung mga dipindot na items natin, nandito yan sa taas, sa upper part nung ultimate natin. Pag kinlik mong ganyan, pwede mo ring lakayan yan, definitely, para hindi mahirap pindutin. Mag-iingat ka lang kasi baka mapindot mo kasi nga malaki, di ba, agaw pansin. Tapos yung transparency niya, pwedeng di mo na rin palitan, depende na lang sa'yo. Tapos pwedeng pa nating i-move siya dito, tropa. Ayan, gilid natin, depende kung gusto yung pinakagilid. Yan, ganyan siya. So, yun. Doon pa lang panalo na kayo, 'di ba? Dating naman sa skills, tropa, hindi ko na binababaan yung transparency niyan. Hindi ko alam, hindi ako sanay. Pag gusto ko mas malinaw yung skill. Then yung sa size, pwede niyo palitan, gawin yung tagwa 110, depende na lang sa perspective nyo, kung saan kayo masanay, 'di ba? So ganun lang siya kasimple. Pero sa akin 100, okay na 'yan. Ang pinakamahalaga talaga dito is yung map, gawin yung 50% tropa, which is hindi ginagawa ng karamihan kasi naka 100% yan. Ayan yung difference nila. Pag naka 100% yan, may dumaan na hirong kalaban doon sa bandang map side mo, hindi mo makikita. Pero kapag yung transparency niya is 50 lang, makikita mo yung hero na may dadaan dyan, di ba? Ganun siya kaangas and napalaki mo pa. So, syempre, punta naman tayo doon sa iba, yung basic tsaka yung sounds. Punta naman tayo dito sa basic, tropa. Kadalasan, by default, naka-off yung outline niyan, then naka-off din yung creep HP. Pero may mga ibang cellphone din, naka-on na yung creep HP, pero yung outline is naka-off. Mas maganda i-on nyo yan, tropa, and yung creep HP. Bakit? Yung creep HP, makikita mo yung buhay ng jungle monster. Sobrang halaga niyan pag core user ka para makikita mo kung sapat na ba yung damage ng retribution mo. Sa standard, tropa, wala kang pagpipilian. Ang titirahin mo lang doon is enemy unit. While dito naman sa advanced, ito yung isa sa pinakamaganda na hindi ginagamit ng mga baguhan.
Pwede kang mamili kung ang gusto mong tirahin is minions, ayan, yung nasa baba. Kung gusto mo naman mag-lock tower ka lang, yung nasa taas. Sobrang advantage siya pag meron kang ganyan or gamit mo yung advance kasi kapag naka-standard ka lang, then ilalock tower mo, hindi mo malalock tower dahil lang titirahin nun enemy unit. While kapag naka-advance ka, pwede ka mag-lock tower and matatapos nyo kagad. So, yun yung isa sa mga advantage. Ito naman tayo dito sa targeting priority. Lagi nyong piliin dito, tropa, is yung lowest HP. Para ang tatargetin nyo is merong pinakamababang buhay, di ba? And dito naman sa control mode, kailangan lagi naka-on yung hero lock mode nyo para makapili kayo nung gusto nyong targetin na hero. Naka-off kasi yan by default, so kailangan nyo i-on lagi yan. Pipindutin nyo na lang yung hero na gusto nyong i-target. Kadalasan gusto nyong i-target yung malalambot, di ba? Like MM, Assassin, or Mage. Para makapili kayo ng mga hero na gusto nyong patayin. Tapos dito naman sa baba, skill level up settings. Huwag nyong i-auto upgrade or auto buy. Para makapili kayo sa skill kung ano yung kukunin nyo. Doon naman sa pagbili ng item, tropa, situational kasi yun, depende sa kalaban. Kaya, masanay kayo na manual yung pagbili ng item. So, yun lang naman yung ano natin dito sa controls. Dito naman tayo sa sound, tropa. Ang gagawin mo lang dito, yung music, i-off mo lang para hindi siya maging sagabal. Then, yung ibang effects is i-max mo. Kasi merong mga skill, yung mga ibang hero na naririnig mo, kahit hindi mo sila nakikita, maririnig mo na ikakas nila yung skill nila. So, maging advantage mo yon, meron kang idea na merong hero na malapit sa'yo, di ba? So, ganun lang siya kasimple. So, nakatulong sa'yo itong video na to, huwag makalimutang i-share. Tag mo yung mga tropa mo na hindi pa alam to para malaman din nila. At syempre, huwag mo kakalimutan mag-follow kung sa FB page ka nanonood at mag-subscribe naman kung sa YouTube ka nanonood. At tingin ko hanggang dito na lang. Bye-bye! Ha ha ha!